Welcome po muli sa ating pong Bible study tuwing 4 PM po ng hapon. At ngayon po, tayo po ay mag-aaral ulit ng salita po ng Diyos. Tayo po ay may panibagong topic. Naumpisan po ito ni Pastor Sheila at sinundan po ni Pastor Marvin. Ang pinag-aralan po natin ay 3 doors the devil used to enter your home. Yan, so pinag-aralan po natin yung una at yung pangalawa. Ano po yung pwedeng mangyari sa atin kapag ito po ay nagawa po natin? Maaaring ang kaaway po ay manggulo, manira, mangwasak, at pumatay dahil ang plano po ng kaaway ay hindi po maganda. At itutuloy po natin ito po sa number 3. Yan, sabi niya po dito, the door of disobedience and sin. Yan po yung number 3. Kung kayo po ay may Biblia, pakibuksan niyo po ang 1 Peter chapter 5 verse 8. Yan, sabi niya po dito sa unang Pedro chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo ang kaaway ninyo ay parang layong umuungal, aalig-aligid at naghahanap ng malalapa. Ulitin ko po, sabi niya, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo ang kaaway ninyo ay parang layong umuungal at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Alam niyo po, ang kaaway po natin, kanina po sinabi ko, wala siyang planong mabuti sa buhay po natin. Ang plano niya, sabi niya sa John chapter 10 verse 10, na para ito magnanakaw para magnakaw, pumatay at mangwasak. Hindi po maganda ang plano ng kaaway. Kung may plano ang kaaway na hindi maganda, may plano rin po ang Diyos na mabuti sa buhay po natin. Pero nakadepende po yan kung tayo po ay susunod sa Diyos o hindi. Alam niyo po, sabi niya po dito, maging handa po tayo. Kasi alam niyo po, ang number 3 sabi niya, ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, maaaring dyan pumasok ang kaaway sa buhay po natin. Amen po. Maaaring ikaw, kung nasa kalooban ka ng Panginoon, nandun yung protection, nandun yung guidance ng Holy Spirit po sa atin. Pero pag tayo po ay wala sa kalooban po ng Panginoon, maaaring ang buhay po natin ay sirain. At yun ang pagkakataon ng kaaway para guluhin ang buhay po natin. Amen po. Dahil sa hindi mo pagsunod sa kalooban ng Diyos, nandun na yung pagpasok ng kasalanan sa buhay po ng tao. At alam niyo po, ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Pero tayo pa rin po magde-decide ng buhay na meron tayo sa mundong ito. Ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pero ang pagsuway sa kalooban ng Diyos ay kamatayang walang hanggan. Kaya nga sinasabi po sa atin ng Biblia, maging matalino po tayo. Maging malakas, matibay, matatag. Dapat tayo bilang isang mga manggagawa ng Panginoon. Kasi alam niyo po, sa pinasok natin bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi tayo aatakihin ng kaaway, hindi pwedeng hindi tayo tutuksuin ng kaaway, hindi pwedeng hindi tayo sasaktan ng kaaway. Kaya sinasabi po sa atin ng Biblia, maging handa kayo at magbantay. Alam niyo po, maganda po ito na bantayan natin yung sarili po natin. I-check natin palagi yung sarili po natin kung okay pa ba tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan natin mismo sa buhay po natin. Amen po. Maraming tao nakakilala, nakakita ng mga ginagawa po natin, pero ang nakakaalam ng lahat ng buhay na meron tayo ay ang Diyos. Kaya nga po, from time to time, dapat chinecheck natin yung heart natin sa Panginoon. Lord, okay pa ba ako? Mais pa ba ako? Kasi alam niyo po, sabi ng Biblia, huwag mong sabihin na katayo ka. Hindi mo alam, bumagsak ka na pala. Amen po. Kaya nga sabi po ng Biblia, kailangan ingatan natin yung mga lumalabas sa bibig natin. Ingatan natin yung bawat kinikilos po natin. Ingatan natin yung bawat tumatakbo sa isip po natin. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang atake po ng kaaway ay napakarami sa buhay po natin, lalo na po sa mga anak ng Diyos. Binabato niya yung mga bagay na pwede mong isipin hanggang pumasok sa puso mo, hanggang sa masabi mo, hanggang sa magawa mo, yung mga bagay na hindi kagustuhan po ng Diyos. Kaya alam niyo po, sabi nga po ng Bible, hangal ang hindi alam ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid,
Kapag hindi mo alam ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, maaaring ang kaaway ay mas mabilis kumilos sa buhay mo. Kasi alam niyo po mga kapatid, kung talagang mahal natin ang Diyos at sumusunod tayo, nalalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. At alam natin kung tayo po ba nasa kalooban pa rin ba ng Diyos o hindi na. Mga kapatid, alam niyo po, ayaw ng Diyos na masira, mawasak yung buhay po natin. Kaya nga po pinapaalala po tayo ng Biblia na sabi niya maging handa tayo at magbantay. I-check mo kung saan ka mahina, kung saan part na pwede kang atakihin ng kaaway na kailangan mapaglabanan mo ito. Kaya nga alam niyo po, napaka-importante sa atin na tayo po ay nagpe-pray. Nananalangin tayo sa Panginoon. Bakit? Yung kalakasan na meron tayo, nauubos. Amen po. Kaya nga po andyan ang Diyos para i-restore niya tayo. Kailangan lagi tayong nakadikit sa Panginoon, kumukuha tayo ng guidance sa banal na Espiritu para naman ang atake ng kaaway sa buhay po natin ay napapagtagumpayan lang po natin. Amen po. Ayaw ng Diyos na hindi mo alam kung saan ang buhay na meron ka. Ang gusto ng Diyos, alam mo kung saan yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. Kaya nga sabi niya po dito sa sinasabi ng Biblia, ang kaaway po natin ay parang layong umaangal o umuungal at aligid-aligid na naghahanap siya ng malalapa. Yan po ang gusto ng kaaway. Sirain niya sa akin yung pagkatao mo, yung buhay na meron tayo. Kaya nga po may pagkakataon ng kaaway na guluhin ang buhay mo na mas mabilis na sirain niya yung buhay mo kapag wala ka sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag nasa kalooban ka ng Diyos, nandun ang proteksyon, nandun ang pag-iingat. Alam niyo po, napakasimple lang po. Sabi ng Biblia, kung susunod at tatalima kayo sa akin, kayo pagpapalain ko. May benefits po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero sabi niya sa number 3, disobedience and sin. Kapag nawala ka na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang kapalit nun ay sumpa at kamatayang walang hanggan. Alam niyo po, ayaw ng Diyos na tayo po ay hindi makasunod sa kanyang kagustuhan. Ayaw ng Diyos na mahirapan ka, magsuffer ka sa badang huli dahilan sa hindi mo sinunod yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Kaya nga mga kapatid, habang tayo may pagkakataon, may buhay tayo na binibigay ang Diyos sa atin, ayusin natin yung mga bagay na dapat nating ayusin. Sumunod tayo sa mga kasamahan po natin na leader. Kasi alam niyo po, sila ang ibinigay ng Diyos sa atin para gawin natin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. Nag-guide sa atin yung mga leaders natin. Amen po. At nandiyan ang Holy Spirit para turuan niya po tayo. Kaya alam niyo po, ayaw ng kaaway na maging mabuti ka. Ayaw ng kaaway na mapabuti yung buhay na meron tayo ngayon. Alam niyo po, naranasan ko po ang lumayo sa kalooban ng Diyos. Napakahirap. Namimiss kong mag-soul win, namimiss kong mag-pray, namimiss kong pumunta ng simbahan. Iba yung pakiramdam ko na feeling ko, pwede na akong mapahamak, pwede akong mamatay nang wala sa oras kasi ang layo ko sa kalooban ng Diyos. Napakahirap. Meron kang masaya ka pero hindi mo maramdaman yung saya na dulot ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, ang daming atake ng kaaway sa akin noon kasi nawala ako sa calling ko, nawala ako sa kalooban ng Diyos. Napakahirap. Napakahirap na bumalik sa kalooban ng Diyos. Ang daming paninira, ang daming salita, ang daming mga bagay na ginagawa niya sa buhay ko. At alam niyo po, doon ko po na-experience na ang hirap mabuhay na wala ka sa kalooban ng Diyos. Ang hirap mabuhay na hindi mo alam kung saan yung buhay na meron ka. Mas mainam pa rin na alam mo kung ano yung plano, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung may katabi ka man, pakisabi, huwag na huwag kang lalayo sa kalooban ng Diyos. Alam ko pa meron tayong pamilya na hindi pa born again, hindi pa Kristyano. Kaya nga tayo mga born again, tayo mga Kristyano, tayo ang pwedeng lumaban sa pamilya po natin, unbeliever na hindi pa kumikilala sa Panginoon kasi hindi sila marunong lumaban. Labanan ang kahirapan, labanan ang sakit, hindi sila ganun karunong lumaban. Labanan yung kapahamakan na naghihintay sa kanila, tayo po ang lalaban para sa kanila. Sa mga kaluluwa na ibinigay ng Diyos sa ating pinagkatiwala ng Diyos, tayo ang may kakayahan para kunin natin sila sa mga lobo. Tayo po, nakawala na tayo sa lobo eh. I mean po, huwag ka nang bumalik dun sa kung saan dun ka kinuha ng Diyos. Amen po. Sumang-ayon ka sa kalooban ng Diyos, dun sa bakuran ng Panginoon. Nasabi ng Biblia, tiyak na hindi ka mapapahamak. Ayaw ng Diyos na masira ang buhay mo. Ayaw ng Diyos na masira ang buhay natin. Ayaw ng Diyos, kaya nga po, binigay niya si Jesus para sa atin.
Para magkaroon tayo ng buhay na ganap at buhay na masaya. Kaya nga ang paglayo sa kalooban ng Diyos, maaaring dyan masira, mawasak ang buhay po natin. Kaya nga, sa time na lalamig ka, lumapit ka sa Diyos. Sa time na nahirapan ka, lumapit ka sa Diyos. Sa time na hindi mo na alam yung gagawin mo, lumapit ka sa Diyos. Amen po. Siya magbibigay ng kaluluwan sa buhay natin. Siya magbibigay ng hope sa buhay po natin. Kaya nga sabi niya po dito, kung itutuloy po natin kasi sabi niya, labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Kailangan matuto tayong lumaban. Lumaban sa sakit, lumaban sa hirapan, lumaban sa anumang atake ng kaaway sa buhay po natin. Amen. Panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Maraming bulong, katulad sa mga manggagawa. Bubulungan ka na wala naman nangyayari sa ginagawa mo. Nalulungkot ka sa field, nainip ka. Naranasan ko rin po yan. At alam niyo po, kailangan talaga mas higpitan mo pa, mas yakapin mo pa yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. At mas lalo mong mahalin ito. Mas lalo mong ikip sa buhay mo. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, bilang tayo po ay mga manggagawa, mga anak ng Diyos, bantayan natin yung isa't isa. Hindi tayo pinagsama-sama para maghilahan pababa. Pinagsama-sama tayo para magtulungan, magpalakasan, at magmalasakitan sa isa't isa. Amen po. Kaya mga kapatid, tayo po ay lalago, tayo po ay mas darami pa sa gawain ng Panginoon. Kung mas makita ng Diyos sa atin yung malasakit natin sa isa't isa. Amen po, magbantayan po tayo, magmahalan tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Hindi makapasok ang kaaway sa buhay natin hanggat nakikita niya yung pamumuhay na katulad ni Kristo, kung paano siya namuhay sa mundong ito. Amen po. Kaya ganoon lang po yung gusto ko may bahagi po sa inyo. Nawa po ay may natutunan po tayo, may nakuha po tayo sa hapong ito. Alam niyo po, ang maganda po dito, habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, kailangan tingnan mo hindi lang yung sarili mo, tingnan mo rin yung kasama mo sa simbahan. Amen po. Minsan kailangan ng prayer yung kasama mo kasi minsan hindi niya kayang lumaban mag-isa. Kaya nga nandito, nandyan tayo as a family, lumalaban tayo. Ilalaban natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niya. Amen po. Kaya nga, andun yung concern dapat natin sa isa't isa. Amen po, kasi ang kaaway po natin, ang gusto niya kapigatian, pagkababahagi, yan ang gusto ng kaaway. Pero gusto po sa atin ng Diyos, yung makita ng isa't isa na may malasakit ka sa kapwa lingkod ng Diyos. Amen po. Kaya nga, ulitin ko po sa inyo, ang sabi dito, maaaring makapasok ang kaaway sa buhay ng isang manggagawa, anak ng Diyos. Kung ito po ay nasa buhay po natin. Ang hindi pagsunod hanggang sa ikaw ay magkamali, magkasala ka sa kalooban ng Diyos. So yun lang po ang gusto kong maiwagi po sa inyo. Nawa po ay may natutunan po tayo. Kaya pakitingnan mo yung katabi mo. Kung may katabi ka, pakisabi, mahal kita at mahal ka ng Diyos. Amen po. At alam niyo po, mas magiging masaya ang Diyos. Mas magiging masaya ang Panginoon natin kapag nakikita niya na tayo po ay nagmamahalan at nagmamalasakitan. Babantayan po tayo sa isa't isa para hindi tayo mahulog sa mga bagay na ayaw po ng Diyos sa buhay po natin. So yun lang po, pray po tayo. Panginoon, maraming salamat sa oras ito. Salamat Lord sa pagsama mo sa amin sa pag-aaral ng mga salita mo. Hayaan mo Ama na bigyan mo kami ng puso na yung malasakit namin sa isa't isa. Tulungan mo kami Ama, ma-overcome namin kung ano yung mga bagay na mahina kami. Tignan ang atake ng kaaway sa buhay namin. Mapagtagumpayan namin ito. Maging katatagan namin lahat ng mga pagsubok namin mo pinagdadaanan. Salamat Lord dahil namin na sa lahat ng pagdadaanan po namin, sa lahat ng atake ng kaaway, ikaw po ay kasama namin. At ang pangako mo, hindi mo kami iwan at hindi mo kami pabayaan. Salamat Lord sa oras ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So yun po, maraming salamat po sa mga nakinig at sa patuloy na makikinig po sa Rema Hills Bible Study po. Ingat po kayo palagi and God bless po sa inyo pong lahat.